Alright guys, today magkakaroon tayo ng shoe review ng X-Step Auzan 2.0. For me, ito na yata ang isa sa pinaka-underrated na basketball shoes ngayong 2024. Hindi kasi siya masyado napapansin, no? Pero karapat dapat siyang i-check out guys. Kaya tapusin nyo itong video na to para malaman nyo kung bakit ko yung sinabi. Start na tayo, i-review na natin to. Let's go! Hey, I ain't never giving up. Said I never give up. Pero bago tayo mag-start, kung first time mo pa lang sa channel na to, mga ganitong content naman yung hilig mo, mga shoe review, mga fitness-related videos, mag-subscribe ka na. I-click mo na rin bell icon para lagi ka updated sa mga next videos ko. X-Step Auzan 2, parang hindi siya masyadong naging hit. Unlike nung Auzan 1, na ginamit pa ni Malik Beasley, no? Yun yung parang unang shoes ni Malik Beasley sa X-Step, by the way, for your information. Ngayon kasi ginagamit na niya yung latest kong ni-review sa X-Step, which is yung X-Step Lingren 1.0. Napaka-panalo, napaka-solid din ng sapatos na yun, no? Kailangan yung panoorin yung review ko doon. Pero kailangan nyo rin painggan kung bakit ko sinasabing underrated tong sapatos na to. Punta tayo sa aesthetic and material. Tingnan nyo naman, actually very unique. Sa iba, OA, parang over yung design niya. Hindi ito hihit or magiging bet ng lahat ng mga basketball players. Kasi yung design niya parang maraming waves, maraming curves. Very aggressive. Pero parang yun yung advantage niya. Parang ganun eh. Parang kakaiba, parang slimy, parang monstrous. Nasa gitna siya ng bulky, nasa gitna siya ng minimalist. Gumamit po ito ng mono yarn na uppers, no? Actually, yan yung mga premium na uppers ginagamit sa mga mamahaling brands. Actually, ginamit siya sa Jordan, ginamit sa 808. Basta basically, ginagamit siya sa mga mahal na sapatos kasi nga very breathable pero very strong, very supportive pa rin. Siyempre kung i-compare natin sa regular na mesh na madaling nasisira, lalo na kung outdoor, ito talaga matibay siya. Wow naman! Wow! Wow! And very lightweight. Yun yung advantage niya. Napakagaan kasi parang may butas-butas siya, may space siya in between. Marami rin pong TPU plate na ginamit dito. Ayan, umaangat, umaangat. Meron pang arc support and torsion plate. Kaya panalong-panalo. Hindi, wow. Gumamit po ito ng combination ng feather foam and X-Step Boom, which is yung premium cushioning din nila, parang mala Adidas Boost, no, na nilalagay lang sa mga mamahaling shoes. Pero guys, ang mura nito. Pero ano nag-start to ng medyo mahal, pero ngayon very affordable na siya. Walang ingay to pero karapat dapat siyang pansinin talaga. By the way guys pala, no, parang apat ang colorway nito. Itong parang for me pinakamaganda. Mid-cut din pala to, no. Dahil dyan guys, aesthetic and material, bibigyan ko po itong 9 out of 10. Almost perfect. Kung carbon fiber lang sana to, and kung sana mas malinis pa yung pakaka-glue sa kanya, no? Parang may mga nakalabas na glue yung built-in quality hindi 100%. Sa mga ibang area lang naman, no? Parang may mga dumi-dumi, mga ganyan. Ayan, no? Pero very minimal lang naman. Hindi nga mapapansin ng iba yan. Kaso lang trabaho ko tong pansinin siya. Pero dahil mga premium yung mga material na ginamit, mataas pa rin yung score natin dito, no? High quality naman, premium price sa murang halaga. Next, punta na tayo sa traction and outsole. Meron po siyang solid rubber outsole na parang wala siyang pattern, no? Very irregular yung pattern niya. May mga butas din kung saan pwede nyong mapindot yung X-Step Boom. Para siyang molecule. Yung shape niya parang karne, yung design niya. Yung traction nito guys, napakaingay nito. And para siyang nasa gitna Hindi siya sobrang tigas na matatawag mong outdoor shoes. Hindi rin siya sobrang lambot naman na hindi mo pwedeng ipang outdoors, which is good kasi squeaky nga ito. Stop on a dime, maganda po mga stops nito, and pwede pa rin to sa outdoor. Hindi lang talaga siya great for outdoor, no? Goods pa rin po siya sa outdoor. All directions, panalo-panalo yung stop. Doon parang questionable nung una ko tong nakita, no? Parang questionable yung kanyang pattern. Pero yung pala makapit naman talaga.
And yun nga, hindi siya masyadong nag-a-attract ng dust. Kasi nung ginamit ko to, very dusty yung court nung panahon na yun. Parang nag-aayos doon. Makapit pa rin po ito nung mga panahon na yun. So, almost perfect talaga traction and outsole nito. Parang feeling ko ito yung kanyang strong point yung traction niya. So dahil dyan guys, bibigyan natin to ng perfect score actually sa traction and outsole. Kasi nga makapit pa rin siya, pwede pa rin pang outdoor, pwede pa rin pang indoor, and top yung traction niya. For me, yun yung strong point nito. Next, punta na tayo sa safety and support. Parang ito pala yung kanyang pinaka-selling point niya, no? Kasi yung uppers pa lang po nito, no? Itong uppers niya na sinabi ko nga kanina na premium, tingnan, mono yarn mesh, is very supportive na. Mararamdaman nyo talaga yung lockdown. Hindi siya masyado nag-expand unlike ng regular mesh. Plus, marami pa siyang TPU plate. Umaangat din dito, umaangat din dito. Ulit-ulitin ko pa ba? And iba talaga yung lockdown nito sa toe area, no? Hindi kasi siya tingnan nyo guys, no? Medyo mababa siya, medyo pabagsak. So, yung toes mo, hindi siya talaga sobra-sobrang nakakagalaw ng marami. So, okay yung pakiramdam niya. Hindi ko na-feel na restrictive, pero feel kong supportive siya, which is good. Though, yun lagi naman yung strength ng X-Step, no? Comfortable, pero supportive. Ito actually yung feather foam. Yung heel niya po, more on feather foam. Pero mamaya natin pag-uusapan yan. Feather foam po siya na umangat para maging external heel counter. So ramdam na ramdam ko yung support dito. Napakapanalo. Ayoko naman na sobrang tigas dito. Gusto ko yung ganito lang. Perfect lang. Saktong-sakto for me. Hindi, wow. Plus, yung mga flat-footed dyan ng mga kabowlers natin, may arc support naman to. And may torsion support din. So may twisting support. Iwas tapilo ka na dito. Iwas tapilo ka pa dito. So panalo guys. Yung outrigger niya, kapal naman. So very supportive talaga. Tingnan nyo guys ha. Ito rin very supportive din. Umaangat din sa medial part. And ito pala i-add ko na kahit hindi ko nasabi sa traction and outsole. Umaangat po yung outsole nito dito. So kung parang mala Kyrie Irving kayo na umaabot sa mga weird angles, weird position yung paa ninyo, pag umaabot sa ganito, covered pa rin kayo kasi umaangat yung outsole, which is good. So parang dahil nga dyan, para tong pang wing player to, pang shooting guard, small forward tong sapatos na to, mga light na power forward. Kasi very supportive pa rin po siya. Covered na covered kayo. Dito, pati dito. Lahat ng angulo, nilagyan nila ng support, no? Kaya nga sabi ko kanina, ito yata pala ang pinaka-strong point niya. 10 out of 10 po tayo sa safety and support. Next, punta na tayo sa fit and comfort. Yung step-in comfort nito guys, ang pinaka-nagulat ako. Kasi ang sarap na feeling sa loob. Very well padded siya. Kala ko kasi manipis Kasi mono yarn mesh nga. Usually, pag mono yarn mesh, hindi siya well padded. Yung Anta Z-Up na mono yarn mesh, yes. Very breathable, yes. Very supportive, very light. Pero yung padding niya, yung comfort niya, yung lambot, medyo nawala dun sa Z-Up. Ito hindi Laging pinagmamalaki talaga ng X-Step yung kanyang comfort. And pati dito sa sapatos na to, nandun po talaga. Step in comfort dahil nga X-Step Boom yung ginamit. Malambot ito, malaboost. Alam niyo naman, ang Adidas Boost ginagawa ng pamorma, pang lakad-lakad, pang mall. Kasi nga malambot sa paa, may compression pag naglalakad ka. So yun, panalo siya sa step in comfort. Well padded. Tingnan nyo naman yung Achilles pillow dito. Ang kapal-kapal. All throughout guys, nagulat ako sa padding nito. Sufficient po. Hindi sobra-sobra, pero for me, panalo na. No, ganito lang yung gusto ko. Minimum to. Ayoko na ng mas ninipis pa dito. Actually, makapal yung tang niya. Nagulat din ako dyan. Maraming forefoot flex to guys. Heel to toe transition. Tingnan nyo naman. So, very mobile kayo dito kasi ano naman siya mid-cut. Actually guys, mababa siya sa loob Ayun ayun yung padding niya. Hindi talaga siyang sobrang high cut. Maganda yung fit nito rin, no? Kasi half body construction siya. Kakaiba. Hindi siya one piece. No, pero parang malamedyas na yung pakiramdam dito. Napakaganda ng fitting talaga. True to size po kayo Huwag kayong mag-alala, wide pa rin siya. Tapos sinabi ko na nga kanina na yung toe box, kahit wide pa rin, okay yung pakiramdam kasi hindi siya nakaka-tumbling yung mga daliri ng paa nyo. Perfect talaga yung fit nito guys. Sabi ko sa inyo, underrated to. Hindi nyo lang alam na ganito kalupit to. By the way, hindi rin po siya sobrang bigat. Kahit puro torsion plate, puro TPU plate, 0.48 kg.
Yan, 0.48 kg. Magaan po talaga. No? Wala pang kalahating kilo. Mas magaan pa sa kalamansi na binili mo sa palengke. So nagulat din ako kasi parang hindi siya minimal na sapatos pero magaan pala siya. So dahil dyan guys, fit and comfort, bibigyan ko po siya 9.5 out of 10. Next, punta na tayo sa cushioning. Actually, gusto ko nga itong sapatos na to. Iniisip ko na bumili pa ng isang colorway nito. No? Another one. Kasi nga, low to the ground pa rin po siya. May balance po siya ng impact protection sa court feel. Which is rare. Kasi nga guys, alam nyo naman, sinasabi ko naman paulit-ulit. Ulit-ulitin ko pa ba? Na pag ang sapatos, mataas ang court feel, low profile, low to the ground, syempre, nahihila or nababawasan yung impact protection. Kasi numinipis yan eh. Mababawasan siya, syempre, parang yun yung trade-off niya. Pero dito guys, dahil nga gumamit siya ng premium na cushioning setup, gumamit ng X-Step Boom, okay pa rin. Shock absorption nito, hindi ko masyado naramdaman sa tuhod. Panalong-panalo yung feeling talaga nito guys. And very bouncy siya. You will feel quick, you will feel fast, very responsive na sapatos. Kasi nga low profile po siya eh. Ang ganda ng court feel, ang ganda ng bounce, yung energy return, mararamdaman nyo talaga dito sa parang mala Adidas Boost na to, no? Wala lang masyadong compression dito sa heel part. Pero sufficient naman yung shock absorption nito. Dahil dito nga. More on bouncy, more on court feel itong sapatos na to. So dahil dyan guys, cushioning, bibigyan ko po ito ng 9 out of 10. No, hindi lang na perfect kasi parang gusto ko pa ng more shock absorption. Pero nandun naman na, mataas na nga talaga. Almost perfect na to guys. Kung siguro yung torsion plate niya naging carbon fiber, mape-perfect ko pa. Kasi madadagdagan pa yung bounce nito. So next, punta na tayo sa breathability. Alam nyo naman na very breathable to. Kasi nga yung uppers niya, oh, hindi lang nakikita kasi parang black ito, no? Pero kung mapapansin nyo, na mono yarn nga yung gamit niya. Maraming butas, maraming space in between. So very breathable, plus yung tang pump, malaki rin yung butas ng mesh niya sa tang. Mesh din dito sa likod, tingnan nyo naman. So very breathable po siya all throughout ng sapatos. Napakadaling iskura nito. 10 out of 10 po tayo sa breathability. Next, sa price tag, noon, to be honest, yung pricing nito okay lang. Kasi parang nag-start to ng 5,000 eh. Reasonable price. Kasi nga dun sa tech niya, isang sikat na player sa China ang gumagamit din ito. So yun yung parang brand ambassador ng X-Step na gumagamit nito. So dapat nga dahil doon masyado na tong magmamahal. Kahit pa paano, 'di ba? Merong kumbaga signature shoes na siya. Pero guys, lalo lang siya nagmumura. I-take advantage na po natin. Parang nasa 2,800, 2,900, mga 3,000 ganyan. Napaka-affordable na po. Bang for the buck sa ganitong technology. No, isang reason kung bakit siya hindi napansin, kung bakit naging underrated to, kasi nga mahal po siya. Syempre yung mga iba pag X-Step hinahanap kagad yung mga affordable, yung Shark One. Hindi sana yung mga tao sa ganung presyo ng X-Step eh. Pero ngayon, pasok na to sa presyong abot kaya. So guys, for me, 10 out of 10 po talaga to sa price tag. Maglalagay po ako ng link dyan sa baba, huwag kayong mag-alala. Legit seller po yan. X-Step po mismo, Shopee, Lazada, ilalagay ko po yung link dyan, kaya kayo na bahala kung saan nyo gusto siyang bilhin. Highly recommended ko po talaga sa mga wing player na gusto ng light na sapatos, low to the ground, very bouncy, ganda ng energy return, and unique. Pero naghahanap pa po kayo ng mga pang-wing player na basketball shoes from X-Step, maglalagay po ako dito ng mga link. Pindutin nyo lang po yan. And yung bilog po dito, pakipindot na rin po para makasubscribe po agad kayo para lagi kayo updated sa mga next videos ko. Marami po salamat sa panonood. Mag-ingat po kayo palagi and lagi nyo rin po tatandaan to always drink your protein. Bye!